Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad na magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na di mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out po sa mga OFW na nanonood ngayon o narito, mabuhay po kayo. Ang pulang laso na ito ay pagsaludo, pagpupugay sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan ay nagkaroon ng statement si Pope Francis nang siya nasa Singapore na naging viral, pinag-usapan sa social media. At bahagi ng kanyang pahayag ay, yan, all religions are paths to reach God. Maraming umalma dyan at nagsabing, hindi totoo yan, mali yan, erehe yan, maling turo yan. Sabi nga naman ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama liban sa pamamagitan ko. So hindi tama yan sapagkat walang maraming paths, walang maraming ways. Isa lang ang path, isa lang ang way, isa lang ang daan, si Kristo lang. Kaya mali nga daw yan. Parang ganito lang yan. Sino mang hindi naniniwala o hindi nakakakilala, sumasampalataya kay Kristo, ay hindi maliligtas. So, tayong mga Katoliko, kumikilala, sumasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin ba nun, tayo lang ang maliligtas? Yung ibang hindi naniniwala, nakakakilala kay Kristo, hindi maliligtas? Okay ba sa iyo yun? Nakita nyo na? Nakita nyo na? Hindi kayo komportable sapagkat hindi tayo finorm na ganon. Finorm tayo ng ganito. Yung nasa diwa ng pagiging Katoliko. Anong diwa ng pagiging Katoliko? Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Pangkalahatan. Ibig sabihin, para sa lahat. Ibig sabihin, ninanais ng simbahang Katolika
na ang kaligtasan ay ilalok para sapagkat ang Diyos, anak niya ang lahat, namatay siya para sa lahat. Mahal niya ang lahat. Kung magagawi po kayo ng Roma, pansinin po ninyo yung pinaka-formation. Slide please. Ng mga columns sa gilid ng St. Peter's Square. Mapapansin po ninyo, lalo na sa ganyang aerial view, para itong mga malalaking baraso na nagwe-welcome sa kahit sinong gustong pumasok sa simbahan. Sapagkat ganon ang peg, ang diwa ng ating simbahan. Maniwala po kayo, may mga born again, iglesia, minsan Muslim, na nagsisimba sa atin. Personal ha, minsan online. Bakit ko nalaman? Minsan sumusulat sa akin. Kanina nga may pumilang nag-alay. Father, iglesia po ako. Tanong, bakit sila magsisimba at makikinig sa turo natin kung ang turo natin ay hindi sila itinuturing bilang kapatid natin? Ibig sabihin lamang nun, feel nilang welcome sila. Feel nilang kapatid din natin sila. Iginagalang minamahal natin sila. Sapagkat yon ang pagiging Katoliko talaga. Inclusive and not exclusive. Ang dapat na motto lagi natin, ang lahat ay welcome. Ang hindi natin dapat maging motto, tayo-tayo lang. Hindi pwede kay Kristo yan. Nakita po ninyo, sa ating mga pagbasa, sa ating unang pagbasa, minarapat ng Diyos na kahit ang mga hindi nabahaginan ng pagiging propeta ni Moises ay makapagpahayag din tulad nila. Sa ating ebanghelyo, tinabla ni Kristo si San Juan na nagsabi sa kanya, may nakita po kaming taong nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin, huwag niyong pagbawalan. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panik sa atin. In other words, lahat dapat ng naglalayon at gumagawa ng mabuti. Iba-iba man ng grupo, dapat magkakakampi. Sa totoo lang, yan ang dapat nating employ ngayon Mga kapatid namin hindi Katoliko, dapat gano'n na lang tayo Tulong-tulungan na lang Tayo dapat maging mga magkakampi. Kasi ngayon, ang dami nang hindi naniniwala sa Diyos. Ang dami nang nabubuhay ng naniniwala sa Diyos, pero nabubuhay ng parang walang Diyos. So bakit, mga kapatid, na mga hindi Katoliko, bakit hindi na lang tayo magtulong-tulungan para tayong mga naniniwala at sumusunod, sumasampalataya sa Diyos, iba-iba lang ng ating ekspresyon ng pananampalataya. Sama-samang humarap at gumabay sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At sa mga taong nabubuhay ng parang walang Diyos. Napakalakas ng pwersa ng kadiliman ngayon. Nakita ninyo, ang laging magkaaway, ang laging nasa eksena, kadiliman at kasamaan. Sila-sila na lang. Nasaan ang kabutihan? Kaya dapat tayo magtulong-tulungan, brothers and sisters in Christ. Kamakailan ay nag-donate po tayo ng sound system sa City Jail dito sa San Jose. Natuwa yung mga preso. Kasi sabi nila, Father, salamat ha. Kasi minsan po dalaw po namin. Hindi namin marinig yung pangalan namin. Tinawag na pala yung pangalan namin. Lumipas ng 1 oras. Nandun na pala sa baba yung dalaw namin. Hindi namin narinig. Kasi nga, ngongo yung speaker. Ngongo yung sound. Ay, nagpapasalamat sila sa atin. Pero sa totoo lang, hindi yun ang naisip ko kung bakit tayo nag-donate sa kanila ng sound system. Ang naisip ko'y ganito. Kasi nagmimisa po tayo dun May nagtotok pong mga katikis sa umadri doon. Ang salita ng Diyos ay po pwedeng bumago sa puso ng tao. Kahit paggaano kasama ito. It's like a two-edged sword. Kumukonsensya sa budhi ng tao.
At ang ating mga kapatid na nasa kulungan, they have all the time para isipin ang mensahe ng salita ng Diyos para sa kanilang buhay. Nako, kung makikita po nyo silang nagsisimba, maririnig mo kapag naghulog ka ng karayom. Hindi tulad ninyo. Minsan, ang ingay-ingay nyo. Minsan, natutulog pa kayo. Sila nakaganyan talaga. Oh. Parang mga espongha. Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Totoo. Kahit sino ang magsalita sa kanila. Basta salita ng Diyos. Ganun siguro kapag nakukulong. Pakulong muna kaya ko. Joke lang. So doon ko nakitang napakahalaga. Okay? Kaya nagbigay tayo ng speaker dahil kapag tayo nagmimisa doon, konti lang yung mga presong nakikita namin, nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi 5 palapag yun eh. So nilagyan natin ng speaker bawat palapag para kahit na konti lang yung nakikita kong mga preso, prisoners, makakarinig ang lahat. Alam nyo, sabi ko, doon sa warden, Sir, yan pong sound system na yan, pwede rin gamitin ng ministro, pwede rin gamitin ng pastor, sapagkat may ibang relihiyong nagpupunta ron. Kaya sabi ko, pwede rin pong gamitin yan nila. Totoo po, Father? Oo! Totoo. Pero, sabihin mo man lang sa kanila, Pastor, Brother, wala na sana yung patot syadahan, wala na sana yung siraan. Oras na marinig po ninyo na sinasabi nung nangangaral, ang mga Katoliko sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, patayin niyo po yung speaker. Kami nag-donate niyan. Hindi, seriously, ang sinabi ko, pakisabi po sa kanila, wala na dapat ganyan. Tulong-tulong na lang kami para mapagbago ang mga kapatid naming nasa kulungan. Eh kung yan ba ilalabas, magbo-born again, mananatiling Katoliko, mas lilinaw ang pananampalataya, o kaya mag-iglesia ni Kristo, sige, basta maging mabuting tao. Basta yun ang maging end, mabuting tao. Bakit ba nagsisiraan pa para dumami ang miyembro? Sige nga, kung ang lahat ng mga tao dito sa Pilipinas magiging Iglesia ni Kristo, magiging born again, o kaya magiging lahat Katoliko, kakayanin ba natin ito, brother? Pastor? Hindi natin kakayanin ito. Hindi natin kayang pastulan lahat ng tao. Eh ako nga tagal ko ng pangarap na makapagbawas ng misa dito. Lalong-lalo na tuwing linggo. Kasi napapagod na ako. Nag-iisa ako. Kaya nagpapasalamat ako, hindi lahat Katoliko. May binyag pa, may kasal pa, may libing pa. Eh mas marami naman yung pinapanganak kaysa namamatay. Seriously, hindi natin kaya. Magtulong-tulungan na lang manapa. Sapagkat tayo magkakapatid talaga. O balik tayo dun sa sinasabi na kapag ang tao hindi nakilala si Kristo, hindi sumampalataya kay Kristo, hindi maliligtas, eh paano yung walang nagpakilala kay Kristo sa kanila? Halimbawa tayo, kung pinanganak tayo halimbawa sa Indonesia, malamang Muslim tayo. So may mga pinanganak sa ibang bansa, sa ibang lugar, na hindi nakilala si Kristo kasi yung lugar ay hindi Kristiyano. Anong sabi sa Roma 10:14? Papaano sila tatawag sa Kanya kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Papaano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi naman nila narinig ang mga turo at aral niya? Papaano nila marinig ang mga turo at aral niya kung wala namang nag-preach o nagsabi nito sa kanila? Nakita nyo na, malaki ang magiging problema. Kung ganun magiging kakitid ang interpretasyon natin, na kapag hindi nakilala ng tao si Kristo, hindi maliligtas ito. Tandaan niyo ang sabi ng ating Panginoon. Sa John 10:16, may mga tupa ako na wala dito. Hahanapin ko rin ang mga ito. Sinabi niya yun. Sinabi pa rin niya sa John 3:8, the Spirit blows where it wills. Ang hangin, umiihip kung saan niya ibig. Hindi mo po pwedeng diktahan ng hangin. Dito ka lang iihip. Hindi pwede ganun, Mars. Hindi mo po pwedeng sabihin sa hangin, dito ka lang. Ikukulong lang kita, hangin. Hindi ka po pwedeng maghangin-hangin. No!
At ganun ang Espiritu ng Panginoon. Hindi mo po pwedeng ikulong. Lalo pat hangad niyang maligtas ang lahat, iihip siya kung saan niya ibig. Hindi mo ma-i-deny na sa ibang relihiyon, may mga Hudyo, may mga Hindu, may mga Buddhist, may mga Muslim na mabubuting tao. Hindi ba pag-ihip ng Espiritu ng Panginoon yon? O hindi ba't ang bunga ng Espiritu ay kabutihan, kabaitan, kapayapaan, kagalakan, pagtsatsaga? Wala ba sila niyan? Meron sila niyan. Kaya yan ay pag-ihip din ng Espiritu ng Panginoon sa kanila, bagamat hindi nila nalalaman. Na ang Diyos na palang Espiritu ni Kristo ang kumikilos sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Tayo pang mga Katoliko, naniniwala tayo na yung boses ng konsensya natin, yung may malinis na konsensya, boses yan ng Diyos. Kaya't kahit ang isang tao ay hindi nakilala si Kristo, pero he always acts in good faith, according to his conscience, is following Jesus, though he may not be fully aware of it. Nakita po ninyo yung ginagawa nating pagkapaliwanag? Ang sinasabi ko, gagawin ng Diyos ang lahat sa karanasan natin, sa pang-araw-araw na buhay natin, sa mga tao na nakakasalamuhan natin, sa puso natin, sa konsensya natin, upang gabayan tayo at iligtas tayo. Nagkatawang tao nga siya para iligtas tayo eh. Anong hindi niya kakayanin gawin para sa kaligtasan natin at ng mga ibang kapatid natin? So dapat ganun din talaga ang maging orientation natin. Noong World War II ay mayroon naging 3 very close na magkakaibigan. Mga chaplain, isang protestante, isang Hudyo, isang Katoliko. Nagkasundo sila na kung sino man ang unang mamamatay sa kanila, yung 2 matitira, ino-notify yung pamilya nung namatay at sisiguraduhin na magiging maayos ang libing o libingan nung mamamatay. Unang namatay yung Hudyo. Aba, yung Katoliko, yung Protestante, walang makitang rabay, walang makitang sinagoga. World War II, napadpad sila sa sementeryo na minamanage ng Katoliko. Kaya lang ang problema, puno na, World War II, ang daming namamatay. At ang priority dun sa sementeryo ay mga Katoliko. Kaya sabi nung tagabantay, pasensya na kayo, puno na talaga. At malaki yung matindi yung batas, mahigpit na ipinag-uutos na Katoliko lang ang ilagay, iprioridad. Pero ganito na lang, sabi nung tagabantay, ilagay na lang natin sa may bandang labas ng bakod. Ako na ang mag-aalaga sa puntod. Pumayag na yung 2, kaysa naman walang maipaglagyan ang libingan ng kaibigan nila. After World War II, bumalik yung 2 para bisitahin yung namatay na kaibigan nila. To their surprise, abay wala, kahit doon sa labas ng bakod. So sinabi nila doon sa tagapagbantay, sabi mo ilalabas mo, kahit doon lang sa labas ng bakod, bibigyan mo na maayos sa puntod. Sumagot yung tagabantay, oo nga. Kaya lang naisip ko, napakalungkot naman niya kung nasa labas siya ng bakod. Kaya naghanap pa rin ako ng batas na pwedeng pumayag na ipasok siya sa loob ng sementeryo ng mga Katoliko. Sumabat yung 2, nakakita ka. Wala eh. Wala talagang batas na nagsasabi na pwede siyang ipasok sa loob ng sementeryo ng mga Katoliko. Pero wala rin naman akong batas na nakita na nagbabawal na i-adjust ko yung bakod para maipasok ang kanyang puntod. Minsan, wala ka naman talagang babaliing batas. Meron ka lang i-adjust para mas marami o ang lahat ay maligtas. Ganon ang Diyos. Ganon ang Diyos. Kasi kapag sinabi mong gagawin mo ang lahat, sabi mo yun gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Dapat ka mag-adjust. Kasi ang taong ginagawa ang lahat, marunong mag-adjust. Yung nagbigay ka na, mas magbibigay ka pa. Yung umunawa ka na, mas uunawa ka pa. Yung masyado ka nang nagmahal, mas magmamahal ka pa ng sobra-sobra. Ganun ang pag-a-adjust. Yung kahit parang wala na, magbibigay pa. Yun ang pag-a-adjust. O diba? Ganun ang Diyos Ang Diyos nasa langit, para tayo iligtas, ginawa ang lahat. Hindi lang niya sinabi mula sa kalangitan, maligtas kayo. Kasi baka sabihin natin, makapangyarihan ka naman kaya mong gawin ang lahat. Pero
Akalaan nyo hindi pala yun ang lahat para sa Diyos. Ang lahat para sa Diyos, aalisin ko yung kapangyarihan ko, saka ho kayo ililigtas. Ganun ang Diyos. Ginawa niya talaga ang lahat. Iniligtas niya tayo, hindi mula sa kanyang kasaganahan, kundi mula sa kanyang kawalan. Ililigtas niya tayo, hindi mula sa kanyang kapangyarihan, kundi mula sa kanyang pagiging tao lang. Ginawa niya talaga ang lahat. Lahat ng pangunawa, lahat ng pagmamahal, lahat ng sakripisyo para tayo iligtas. O di ba't parang ganun din ang ginagawa ni Pope Francis? Mas madali naman para kay Pope Francis ang sabihin mula sa Roma, mahal natin kahit ang mga kapatid natin hindi Katoliko. Pero po pwedeng sabihin ng mga hindi Katoliko, yeah, right. Walang dating. Pero yung pupunta si Papa Francisco sa mga lugar na hindi Katoliko, sa mga lugar na mas maraming dihamak yung hindi Katoliko, tapos makikihalubilo siya, makikikamay siya, yung iba, hahalikan pa niya sa paa, iba dating nun. Sinisigurado ko sa inyo na maliwanag pa rin para kay Papa Francisco. Si Jesus ang tanging daan. Maliwanag pa rin para sa kanya. Siya ang namumuno sa ating simbahan. Maliwanag yan para sa kanya. Hindi niya binabali yung katotohanan yan. Pero nag-a-adjust lang siya para makakonect sa iba. Para ihatid si Kristo sa iba. Nang hindi ma-offend ang iba. Diba? By the way, ang isa sa mga titles ng ating Santo Papa ay The Great Bridge Maker. Hindi sinabing the great wall maker. Ang wall nakapaghihiwalay, ang bridge nakapag-uugnay. Ganyan ang Santo Papa. Pinag-uugnay ang tao at ang Diyos at ang lahat ng tao. Yan ang misyon ng ating Santo Papa. At alam ko, mahirap gumawa ng tulay kapag hindi masyadong pantay. Kapag sobrang taas ng isa, kinakailangan mag-adjust para maging magkaugnay. Doon may pwedeng pagsimula na. Kahit masyadong magkaiba, kasi magkakaugnay kahit papano dahil may nag-adjust na isa. O di ba't katulad ng ginagawa mo sa pamilya mo? Maliwanag para sa iyo na ikaw ang padre ng pamilya. Maliwanag para sa iyo na ikaw ang breadwinner. Maliwanag para sa iyo na ikaw ang pinakamatalino, pinakamaysay sa pamilya. Maliwanag sa iyo na ikaw ang tama. Hindi mo binabali yon. Hindi mo winawalang halaga yon. At hindi mo rin sinasabi na tama yung ginawa niyang panloloko, na tama yung ginawa niyang paglapastangan sa iyo, na tama yung ginawa niyang kasalanan. Hindi mo sinasabi yon. Pinapagalitan mo siya, pinagsasabihan mo siya, pero nag-a-adjust ka pa rin. Sa huli, pinahihiral mo pa rin ang pagkapatawad, pagkapasensya, pagpapahaba ng pisi, pagmamahal, pagkasakripisyo. Mahirap yun. Kaya nga minsan ang ating expression, ako pa ba ang mag-a-adjust? Pero yun ang pagbibigay ng lahat. Ginawa mo na ang lahat, ako pa ba ang mag-a-adjust? Oo, yun ang paggawa ng lahat. Again, mahirap. Pero gustuhin natin, tutulungan tayo ng Panginoon natin. Hindi naman niya tayo pipilitin. Pero para maligtas ang pamilya mo sa hiwalayan, sa kakalitan, para maligtas ang pamilya mo sa kahihiyan, para maligtas ang mahal mo sa buhay, na hindi pa nagigising sa katotohanan, sa kasalanan, kailangan mong mag-adjust para maligtas. Magpagamit nawa tayo sa Panginoon para maligtas ang lahat sa ating buhay. Magpatulong tayo sa Kanyang mag-adjust. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa sapagkat sa bawat pamilya, dapat may nag-a-adjust talaga. Walang mangyayari kung pagpatataasan lang. Walang mangyayari pag magagantihan lang. Walang mangyayari kapag magpapayabangan lang. Dapat may nag-a-adjust. Ito sana ang hilingin nating biyaya in this Holy Mass. Sa dambana, naririto kami upang pag-ibig kami.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamiti. Maging sa salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang napapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, lalo na sa inyong mga tulong na ibinibigay sa mga hindi natin kasama pero nagpapadala ng kanilang tulong through GCash and bank account. Maraming salamat po bukod pa sa napakahalaga ninyong mga panalangin para sa Quasi Parish na ito. Salamat po dahil sa mga binibigay nyo rin, sa pagsuporta rin sa souvenir shop, sa mga tinda ng 3 Nails na Crown, at gayon din sa mga nag-aali ng alkansya, at yung pag-share natin ng ating mga videos, ng ating mga reflections. Lahat po ng ito ay pag nagpagsama-sama, malaking bagay para ma-maintain natin ang ganitong simbahan, para makapagpalaganap tayo
ng devotion sa mahal na bira ng Lasalet by giving free images like this. At nakatutulong pa tayo sa maraming mga tao, institusyon, parokya. Ngayon po, nagpapagawa tayo ng mga chapels. 2 lang po yung chapels na pinagsasabay nating ipagawa. Dito po napupunta talaga yung bulk ng binibigay po ninyo sa pagtulong sa iba. Maraming salamat po sa inyo. By the way, nandyan po sa labas yung nagtitinda ng sabon at yung kinikita niya, iniipon niya para pang transplant, liver transplant ng sanggol na anak niya. Legit po ito. Sana tulungan po natin siya. Bumili po tayo sa kanya mga produkto. Siya po yung pinayagan nating magtinda sa loob ng simbahan kasi yung kikitahin niya, kanya lang talaga para sa anak niya. Sana po tulungan natin siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyo. Ibig sabihin, para sa lahat. Kumanghap sa iyo, sumasakay sa iyo, at alahan nawa sila ng mga bata. Pagpalain mo ang mga lalas na kami sa kanyang